Morning everyone! Kakahatid lang natin ng bata sa school. Today naman mayroon tayong appointment sa dentist. So hindi ko na dinala yung scooter kasi malapit lang naman yung dental clinic. Doon lang siya sa train station na malapit sa bahay. So let's go! Samahan niyo ako pumunta ng dentist para magpa-cleaning. Let's go! Usually pagkahatid ko sa anak ko sa school, doon ako nag-grocery. So since nakapag-grocery naman tayo nung isang araw, so meron tayong time para makapunta ng dentist. Kaya nagpa-schedule ako today. Nga pala, dito sa place namin, ang daming condo. Ito sa likod ko, mga condo. At may ginagawa dito pa. So yung bahay namin, actually ayan lang. Yan yung gray na building. Diyan kami nakatira. So doon kami sa side na merong balcony. Doon sa kabilang side. Kaya napaka-convenient ng lugar. Kasi may malapit na grocery store. Asian grocery store na 5 minutes walk lang. Pero usually naka-scooter naman ako. So malapit lang yung place. Ayun pa isang condo. Okay, tawid tayo. Malamig ngayon dahil fall na. Temperature is mga 10 degrees. Yeah, it's 10 degrees Celsius. So yung jacket ko hindi naman ito makapal. Para lang tong yung windproof, windbreaker na waterproof. So kaya pa naman ito. Pero kapag winter na, kailangan mo na nung medyo mas makapal dahil baka di ka na makakakilos sa lamig. Dito nga pala sa Canada, medyo mahal talaga ang magpa-dentist. Siguro mamaya after the session ng cleaning, tingnan natin kung magkano yung mabibill sa atin. Pero kung meron kang work at yung company mo nag-o-offer ng extended health benefit, para siyang HMO sa Pilipinas. Kaya lang 'di ba sa Pilipinas wala namang dental coverage yata. So para siyang ganon. So every year meron akong $1,000. 1,000 ba? Or 2,000 yata? Mga 2,000 siguro. $2,000. Mukha siyang malaki, di ba? Kasi ang 2,000 is 80,000 pesos na eh. Pero actually, kung di ako nagkakamali, ang cleaning pa lang wala pang bunot. Inaabot na minsan ng 500, 400, 600. So ganun ang presyuhan ng dentist dito, di ba? So 400 to 600. Tapos cleaning lang yon. Iba pa yung presyo syempre kapag kunwari root canal ka, nagpapasta ka, so mahal talaga. Kaya kung nasa Canada ka at wala kang extended health benefit na insurance, ako medyo mabigat talaga. Kaya yung iba ang ginagawa, pag umuwi ng Pilipinas, doon na lang nagpapaayos, nagpapalinis, nagpapagawa ng ngipin. Kasi mas mura talaga dyan, di ba? So tatawid tayo sa pala. Tayo sandali.
Makulimlim ngayon, oh. Tingnan niyo yung langit, oh. Napaka-cloudy. I think the whole day. Kasi tomorrow yata. Ay, hindi. Mamaya. Baka uulan na naman mamaya, eh. So, ganyan. Ganyan nakakulimlim. Kaya dito minsan yung iba, kapag ganitong magwi-winter na, mula pa lang ng autumn or fall, hanggang magwi-winter, lalo na itong fall, laging makulimlim, gloomy. Kaya siguro yung iba, hindi mo maiiwasan na ma-homesick. Dahil nga mag-isa lang sila dito sa Canada. Ganyan. Tapos makikita mo pa yung mga dahon na naglalaglagan. Like this. Makalat kapag fall. Unlike pag summer, napakadaling lumabas pupunta sa mga places. Pero pag fall, wala. Madalas maulan. Kaya yung iba, nagmumukmuk sa bahay, hindi makalabas. Diba? So, lapit na tayo. So dahil galing na ako sa school, naman ako kaya mukhang matagal. Pero kung galing ako sa bahay, it will take 7-8 minutes walk lang naman. Kasi ito na siya, oh. Yan. Yung building na yan, nandun lang sa baba. So, dyan lang ang dental clinic. Tapos katabi na niya yung train station. Kaya gusto ko tong place na to. Napaka-convenient. Malapit sa groceries, train stations, school. Malapit din sa City Hall. At saka mayroon din isang mall na malapit. Yung Suri Central. Yung lagi ko pinupuntahan every morning. Nga pala guys, itong puno sa likod ko, cherry blossoms yan. Yan ang itsura kapag walang cherry blossoms. Diba? Parang regular lang na puno. Lapit na tayo. Dito na yung train station. Yan. Pero yung dental clinic dito lang sa baba. Meron dito hagdanan. Yan, ito yung train station. At dito naman yung entrance sa station. At yan, dito tayo pupunta. Dito yung dental. Dito na baba. Medyo maaga yata tayo. Bukas yata sila saktong 9 a.m. Kaya, hindi po kami basta na kami tao na. Diyan naman tingnan. Bago tayo tawagin, I think tayo ang pasyente. Okay, hintay lang. Sorry. Okay. Yes. You have a digest. She's on her way. Give her some cup. So, nandito na yung maglilinis ng ngipin. Medyo galing kasi sa Langley. Ang daming construction doon. Kaya, medyo na late. It's only 9:03. Kaya, okay lang. Tawagin na tayo anytime. Blood donation on Saturday. It won't matter anyway, right? No. So, okay. Because I do remember when I answered the questionnaire for blood donation, then there's a question, did you go to the dentist, something. So, Oh. but I believe it's only for those, like People maybe that- root canal or Which extraction. are more for people who have like Yeah. transplant and all. Yeah. Because it can lead to hepatitis, you know. Yeah, because mine is just cleaning it. Okay. Okay. And Kaka-x-ray lang ng ngipin natin. So, start na maglinis. Let's go. So,
So, yun guys, tapos na tayo magpa-cleaning. Magkano nga bang ginastos natin? Hindi na ako nakakuha ng receipt pero usually nakita ko in total. Cleaning lang po ito, 389 something with cents. So mga 390 Canadian dollars. So i-round up na lang natin na 400. So cleaning lang, 100 is 4,000. Kung 400 yung cleaning natin, that's 448 16,000 sa peso. Ganon kamahal ang pagpa-dentist dito sa Canada. Kaya kung may insurance ka, malaking bagay. Pero kung wala, you have to shoulder yung cost ng cleaning dito sa Canada. Kaya yung iba talaga, pag umuwi ng Pilipinas, doon sila nagpapagawa ng ngipin nila or nagpapalinis. Kaya lang, syempre, mahal din naman ang ticket, di ba? So, popost ko dito yung breakdown ng cleaning, ng cost. Para magka-idea kayo. Pero, pauwi na tayo ngayon, pero daan lang tayo ng Shoppers. So, yun lang for today's video. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe to my YouTube channel. At follow me on Facebook. Bye!